ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my galamay adlaw ka naton tanan og welcome diri sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta? Ito mga igala, kamusta man ang mga persons diha? Gen Z ka? Ito mga igala, giulan na ba yung mga lugar dira karon no? Nagkisabay na abdan og ulan diha no? Kato sa mga naminaw karon sa tuang radyo no? Nga samtang drive no, naghapon na kapaminaw sa ko ano, okay sa man katong kailan ako. Bitan abtan na ba, kumusta na ba mo diha? No, okay, okay pa ba mo, no? So amping dadra kanunay mga kalambayan no. Samtang nagkon mo diha mga kuno, don't ayaw mo sa social media pag monitor pag nag-drive mo. Naman tay 88.7 no. Nga pwede niyo paminahon sa dial sa inyong FM sa amin no, para daghan og mga kaedad na ko nga mga Gen Z makadungog charing no, tunay mga nasakyanan no, karon mga Gen Z karon mga igal na mga sakyanan no. But anyways mga katambayan no, dinhita sa to ang hisgutan no nga atong tambayan karong hapon na no. Kung asa mga igal, actually last week pa dapat na kun hisgutan mga igala no. About anang free wifi no, free wifi diha sa to ang Davao City Overland Transport Terminal mga igala no. Kung nasa nanay libre nga wifi na mo libre na wifi na diha no nga connection no. Pero dili na siya para sa katong mga browsing or something nga na para na sa communication na in case mohotlan kag data no, tapos kailangan na kay i-text or na kay i-chat no. So pwede na ka makakuha, pwede na ka maka-chat no, using sa free wifi no, hatod sa Department of Information and Communications Technology. Di sa to ang Davao City over sa Ecoland, mga katambayan no. Hindi ha mga katambayan atuan ang unsa ning ato ang sige tawagan na kayo ato ang atong
makita diha no. Actually na sila mag-post naman sila dira mga igala no, sumala pa ni Ma'am Aisa Yusuf mga igala ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal mga igala no, mag-post sila kung saan pag-connect diha sa tuang kuno sa tuang Ecoland Terminal mga igala no. Paun sa mak-connect ug unsa lang pila lang ba ang allowed sa inyo no. Well, sa kod mura na po siya airport yang airport mga katambayan sa akong pagkabalo is nasa 30 minutes no. No, 30 minutes lang ka makakabit sa wifi mga igala. I think 30 minutes gihapon din sa maong kuno terminal mga igala. So dili siya makakuha no, tapos na lang kay allowed na pila lang ka unsa ni data consumption no. Pwede nimo magamit kada device no. Mao siya ang isa sa mga kuan na mga igala no, ang data wifi importante gina mga igala gino for emergency no, so naging essential na ang internet karon panahon na mga igala. Of course no, para sa tubo adire sa kuan mga igala dire sa mga trabaho no. Kung wala bi internet no, di mi maka-communicate, di mi maka unsa ni. Diba kay halos sa sa Messenger mas dali kung naka-internet no, makatawag sa bisag kinsa kitungod sa tanang mga cellphone karon nanay internet, di ba? So mas dali kaysa ka mag outgoing call ka na lisod na siya no. So anyways may gala ala sa ubang mga impormasyon nga ngay nato masabtan mga igalang mahibawan ato paminawon mga igala no, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal na si Ma'am Aisa Yusuf. Paminaw na to. Ma'am Aisa, unsa ba ka-importante or unsa ba kadako nga impact no sa atong mga passenger nga nanay free wifi coming from DICT? As what I've said, dako gid ka ini siya tabang sa ato ang mga pasahero. It's because labaw na kung gikan ka sa probinsya nga moari diri sa ato ang syudad and then mangita pa ka kung asa ka maka palit og kanang para sa imong data, di ba? So at least kana actually before going podre nag-instruction na ta sa ato ang mga staff nga temporarily lang sa mag-dictate sila sa mga post sa ato ang diha sa ato ang Dico terminal para makita gyud pod sa ato ang mga pasahero pod og maka-access sila no. Second, gusto magupod na ako mahibal-an, that is why nga permi gyud na ako karon gina-inform through media information or dissemination kay gusto po na ako mahibal-an kung tama na ba or dapat pa ta magpadungag o kanang iyahang kakusgon o sa sa speed sa maong ato ang wifi diha. Ma'am, mga pila kaya ma'am na ba na siya limit ma'am kung pila ka buok lang ang makaka-connect? So far, wala man nag-ingon ang DICT o kani sa ato ang city information. So that is why nga kita ang nag-undergo o kanang murag study no kay una-unaon baya nato that the DICOT is we have 700 to 800 bus trips a day, average lang yan. And that is equivalent to a minimum of 35,000 of passengers a day. And during sa ato ang mga peak days and holidays nato, maabot tag 1,000 to 1,500 bus trips a day. That is equivalent to 50,000 or more than, no? So, mo na siya nga ginapaningkamutan nako even through sa ato ang public assistance gina-announce nato for them to avail or mo sulod sila ana nga access para mahibal-an siya nato kung kinahanglan pa batang magpabungag. Actually, that is for the south and the northbound area. Pila na gani ang limit gani ma'am silang usage? Kato ang gihatag sa ato is 1 gigabytes og ang iyang internal speed is kato 100 megabytes per second. Kato isa lang gid ang 1 gigabyte per person ang 1 gigabyte ma'am. Per device? Yes, as a whole to siya. Oh, that is why na ito yun nga kay para wala nagtambay. o para
para dili gyud nagsulod lagi mga application nga kanang mga games or sa padya. Honestly, how we are under observation karon, but we have a maximum data to consume nga 1 gigabytes. And ang internal speed niya is 100 megabytes per seconds. So, ana ang kapusyon sa ato ang Wi-Fi diha sa terminal. Pero, the Wi-Fi is under control of the Department of Information and Communication Technology. What do you mean for that? Kanang pwede na nilang sila ang nag-control ni Ana. Kasi basig abusuhon po sa uban na kanang mo-download sila og mga games o sa badiha, which is maunay makapabugat no sa data and maghinay ang ato ang access sa maong Wi-Fi. So, gina-control gahapon na sa DICT. Actually, it's why I am mentioning the Department of Information and Communication Technology because actually that is their program nga gihimo ta nga partner ang city government of Davao and na ay mga areas diri sa ato ang city government nga maoy naka-avail nga anang programa. So isa na ta diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. And I am very happy for that. It's because ang ato apong DOTR, I think po, ako nasayop no, through sa LTFRB, gina-require na po karon ang tanang mga terminals to have a Wi-Fi access. Sa iyo po gata sa memorandum no sa LTO. So, at least, kita na po dere sa ato ang Davao City. Nauna na po ta, na wala pa tayo na-receive na kanang mga memo for that. So, dagang kaayong salamat, DICT and the City Government of Davao for all the full support diha sa ato ang Dico Terminal. So, mga igala, no? Ang nahimong pahayag ni Ma'am Aisha Yusuf, mga igala, with regards sa libreng internet Wi-Fi connection diha sa terminal, mga igala, no? So, kinahanglan po gina-limit po dyan na siya, no? Kay unang-una, di man siya kanang dili siya gibutang diha o wala siya gibutang dira para libre niyo ang tambay, no? Di na coffee shop, terminal na. So di mo magtambay day kaduha, dili mo pwede gikuha na siya dira para to ensure, no? To ensure na wala pa sero magtambay. Oh, mo na. No, so dili mo mag-expect na daghan kayo makuha, no? Tapos ang mga applications na dapat gamiton is limited only to communication app, no, like Viber or like Messenger Messenger common kina Messenger mga katambayan, no? So at least man lang, no, makapadala mo picture. Nana ko din nana ko dire sa may rural na side, nana ko dire sa may Mindanao Star na side, Gilubas ba? Oh, ato nang kumpletohon, bachelor, LCI. Oh. Ana siya nga kono. So mo na purpose, mga igala, ano na ay free Wi-Fi connection, mga igala, no? Ang terminal, no? So, anyways, mga igala, balik ito man lang sa mga importante painom dunia ta si Bianan. Yes, mga igala, balik ito diri sa ito panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, kagahapon, mga igala, no? Diri sa tutulumanon, atong gipaila-ilang bagong city director, mga igala, no? Or the city director sa Davao City Police Office, mga igala, si Colonel Manan Muarip, mga igala, no? So, mga ito, mga igala, yung gihingon kung sa mga plano, sa mga strategies, no? Para ma-maintain ang peace and order dahil sa tuwa sa Davao City, mga igala, no? Although daghang nagduda, no? Daghang nagduda na pod kay nganong wala daw kuno na pahibalo, pero actually kagahapon pod, no, nag-courtesy call na si Colonel Muarip, no, kang si Mayor, acting Mayor Sebastian Duterte, mga igala, no. So siya naka-istorya siya dito, no. Iyanang giatubang si di ba siya giatubang, actually ang courtesy is part man gyud na siya sa part gyud siya nga dapat
nakikuan ang kapulisan no sa tong LGU mga higala, part siya nga sa collaboration no. Sa mambay siyang gingon kagahapon mga higala, believe kay siya sa kwan mga higala sa sa local government unit. It's because na dinhi ang kwan no daghagi provide no para ma-maintain ang peace and order na mga sakyanan. Aside sa sakyanan, napagi driver. Tapos aside sa driver, aside sa gasolina, napagi gasolina, napagi kuan pagyod, napay mga auxiliary no para mutabang no. So there's no reason daw para sa mga kapulisan dinhi sa tuwa sa Davao City nga dili mo lihok no. Tanan gibuhos ang suporta ngadto sa kapulisan. So mao na siya nga karon mga katambayan no nga importante gyud mga katambayan no nga makigtambayayong gyud ang kwan no ang kapulisan ngadto sa local government unit no. So well, dugay naman kayo no, sa panahon pa, sa karaan ng mga administrasyon, mga higala, particularly ang papa sa acting mayor, ito ang elected mayor, no? Iyahamagin na, no? Iyahamagin ng, kuan nga, mas, kuano niya ang kapulisan, mga higala, no? Ang mga men in uniform din yung mga higala, no? Nga suportahan yun, no? Okay. Sila ba yung kuan ba mga higala, unsan sila ang nagapatuman no sa peace and order no para malinawon nga kuan nato ang mga kauban ato mga silingang Davaoenyo mga higala ato mga kapwa nga Davaoenyo mga higala no. So mo na ang kuan yun no nga although karon mga higala kanang digin mapugnan no kay tungod dili ang pagpili sa city director dili gikan diri sa tuwa pero gi-assured na sa ato ang bag-ong acting city director acting pa lang man siya mga higala acting city director mga higala no nga nasa diri para magtrabaho og dili manggubot no. Sa bagay kung gubuto nila ba black eye man po na sa institusyon pod no. Dako na nga black eye sa institusyon kung guboto nila ang syudad. So, iya kay gisure, walay gubot mga higala no. Walay gubot na mahitabo. So, to mga higala no. Padi ato ang kon mga higala. Paminawon balik no ang acting city director sa Davao City Police Office mga higala na si Colonel Manan Muarib. Paminawon na to. Ng Davao. Wala akong ibang agenda, wala mang kung ano man dyan. Ang gagawin ko nga, sabi ko tulad kanina, is I will work more dun sa criminalities. Na ang pangarap ko yung ano man yung nagawa ko noon, yung nagawa ko sa Sampaloc na dating mataas crime, napababa ko nga yun with the help of the policeman. May strategy kasi yun So yung strategy na yun, I really want to apply it here. Based doon sa na-experience ko, nagawa ko, and along the way, nagbabari kasi yan So, yun lang talaga ang pan natin. To do ang policeman dito, kung snappy na sila ngayon, gawin pa natin silang lalong snappy. Para lahat tayo rito, kahit naglalakad ka dyan dis oras ng gabi, safe tayo. Pero but may observation, talagang makita ko naman Yung base lang dun sa situation on ground, nakikita ko tao rito, nagte-text sa kalsada, di ba? Nagte-text sa jeep, nandun sa dulo ng jeep, nagte-text yung gano'n. So, those are indicators. Kung akong tanungin nyo, na yung problem on criminality, particularly doon sa focus crime, minimal. Minimal talaga. Sabi ko nga, sanay ako doon sa isang area na kung balikan ko lang isang krimen ko doon sa isang linggo, alam mo ilan? 54. Noon Kasi inayos ko nga ang record nilabas ko talaga lahat yung crime. 54. 25 theft. 25 robbery. In a week. At 4 carnappings. Nung ako umalis doon, alam mo ilang crime na lang. In a week. 3. 4. 2. 3. Hindi na nagdo-double digit. Hindi na nagsasampu. So, ano yung strategy ginawa? Marami. Along the mahirap magtatagal tayo hanggang hapon tayo. Sabi ko nga, I plan one at a time. But ang endpoint ko, papunta ron sa kabubuan na mawawala yung
At yung tao natin dito, even though hindi na ako assign dito, alam na nila yung tamang approach, how to do the interventions, programs on policing. Pag sinabi ko policing, malalim yun eh. Hindi lang yun more on operation, hindi lang yun on intelligence, hindi lang yun on PCR, and all other things. Kasama dun yung innovations nung gamit ang technology. Sir, would you mind to tell us kung ano yung expertise nyo as police officer? Kasi yung dating previous kay Marantan, meron siyang mga expertise. Mahirap magsabi ng expertise eh. Eh, yung kwento ko nga, marami akong strategies eh. Kung expertise bawat officer, bawat opisya, tao, may kanya-kanya siyang way and approach and systems how to do things. So sa akin naman, may systems din ako and strategies how to do things na yung isang something na problema, ako nga, titingnan sa akin, yung isang bagay o isang work na sa tingin mong mahirap, gagawin kong madali para sa'yo. Madali para sa ating kapulisan. Yun yung mga strategy natin. Kung yung isang bagay mahirap siyang gawin, we will make it more easier to do it. Kung ang problema natin criminality, then we will make it more na mawala yung criminality kung meron man. Sir, meron ba tayong mga bagong police So para outside? status ko, hindi pa rin naman ang pulis. Kung meron tayong 2,000 plus na pulis, sila pa rin yun. May nagagalaw lang, nag-schooling or nag-retire. O, yun lang. And then, ako lang sigurong nadagdag dito mag-isa. Wala naman akong dalang tao. Sir, on the, doon sa aspect ng police visibility, are we going to intensify this? Yes, kasama yun. I-enhance nga natin kung ano na yung ginagawa nila ngayon. Lalo natin pang pagagan. At mapipil nyo yun, makikita nyo. Meron na akong mga utos. Kasi there are mga online postings na sinasabing kaya daw medyo nahaharas or ano sila dun sa mga sites because wala daw pulis na makikita. Mararamdaman ng Dabawenyo yun along the way habang ako nandito. Sabi ko, may strategies nga tayo. Mahirap hanggang mamayang hapon tayo rito. So, i-ano natin yung parang yung kagaya ng implement dito before dun sa Auckland Iron Fortress na static deployment. Alam mo, ang una kong utos dito, para makita ninyo na sa kalsadang pulis, I already ordered all stations briefing and accounting of personnel will be done in the convergence area within the different stations. It will no longer be done inside the compound of the stations. It will be done outside of the station. So, pag wala sila doon sa post nila, Then from there, they will go to their respective post orbit. Inayos nga natin ang Davao City. I will doon sa isa sa mga program natin will be subdivided into various sectors. From there, yung sectors na yon, we will identify areas according to their colors based on the statistics ng crime situation na nakukuha natin dito sa CIRAS technology na system na gawa ng Philippine National Police. I-maximize natin yung technology na andyan ng technology eh. We will just use it na magamit natin yung technology yan at pag-aralan natin. Sabi ko nga, yung crime-prone hours, di ba? Yung crime-prone areas na tugma siya. Kung saan ang police, yun yung mga area na talaga palang may krimen at mawawala yun. so in line to sa mandate ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Arguelles to maximize the technology. Yeah, kasama yun. Kailangan kasi yung program natin dito, hindi siya maibay. Kailangan isang linya lang tayo. Alignment of the programs dun sa taas at saka nung gusto natin dito. Diba? Kasi pag naiba yun, naiba ka. Diba? Mababago ngayon yung programa mo na hindi angkop dun sa situation. Yung problema dito, sabi ko nga, yung deployment ng tao, din inaayos natin. Masaya nga ako eh. Bakit? Kita natin kanina dun sa baba, di ba? Dami nating patrol cars, courtesy nino ng local government unit. Di ba? Meron tayong auxiliary force.
courtesy nino ng local government unit. Yun ang isang best practice ng Davao City. Bakit tayo tahimik dito? Davao City. Tapos medyo nababash always ang police eh. Hindi medyo okay yung treatment ng Davaoeño sa mga police after what had happened sa KOJC in the later days. How do you, sir, how do you plan or intend to somehow revive the trust ng mga Davaoeño sa ating kapulisan? Through work. Ipapakita natin ang pulis naman talaga ay primary talaga namin magtrabaho in behalf ng ating community. Irregardless ikaw ba'y mayaman, irregardless ikaw mahirap, irregardless ikaw ay Muslim, irregardless ikaw ay isang Roman Catholic, irregardless of religious belief, your police will do the job. Wala tayong pinipili, we will respond and will do the public service appropriate dun sa kung sino man yung complainant, asikasuhin ka, wala tayong pipiliin. Hoping with that, tutulong ang Davaoeños. Kasi kailangan talaga natin ang tulong ng Davaoeños. Kasi kung di sila tutulong, maging ilag sila sa ating kapulisan, di lalong magiging problema yon. So, hindi na sila magsusumbong. Example, mayroong group of, example lang may group of some personalities. Hindi nila alam, yun pala, mamamasamang tao na. O hindi sila magsumbong sa kapulisan, kanino babalik yun? Di ba sa komunidad? So, sabi ko nga, ang komunidad talaga, ang Davaoeños, should help the police for us na mapaganda yung Davao. Kasi hindi pwede si police nga lang, sabi ko. Kasi komunidad yan, parang kayo, partners namin kayo. Partners namin kayo to inform the public na ito yung ginagawa ng kapulisan for the betterment of Davaoeños. So, mo itong mga katambayan, ang pamahayag no, ni Colonel Manan Muarip mga igalang, ang acting city director sa Davao City Police Office, mga katambayan. So, mo to siya, no, yung giingon, no, nani siya din para mo, kung ano, so, wala niya disregard, wala niya wala siya laing agenda sa lingkod niya as city director. Mo lagi na kay tungod lagi dili lagi atong kay kamera sa sa practice, no sa practice mga igala, I don't know, bro, sa practice manggod ang local chief executive ang nagapamili kung kinsa ang gusto nga mahimong kuan niya chief of police, no, o kinsa ang gusto nga mahimong kuan kanang mga hepe siyang kapulisan, no, kay syempre dapat ang kuan mga igala, ang tawagan ni dapat harmonious dapat ang panagkuan mga igala, no, sa pagkuan sa local chief executives o sa local police, no, kay kung dili mo sila magkasinabot god, no, so mamahimo na magkagubot yun na siya, no, magkagubot yun na siya. So better nga dapat ang chief executive kay para mo to siya mo kung sabay direksyon so sa local chief executive mo bitaw na mga igala, di ba, sa kuan sa national, no, ang presidente gud mamili kung kinsa ang gusto, no, o regardless kung although nagya pa yung mga basic requirements, pero regardless kung one-star general na matapakan, no, kay ang kan mo gud na mga igala, it's all about trust and confidence, no, trust and confidence gina siya mga igala, no. Now, kung lahi ang mupili may igala, na possibility nga di siya makasinabot, no. Noon po si katong last time kay Colonel Hansel Marantan, actually si Colonel Hansel Marantan o si Colonel Muarip mga igala, classmate na sila sa classmate na sila sa academy, no, sabay na sila ng graduate. Actually si Colonel Marantan mga igala, okay man ang ilahang no, wala man siguro may naging mo problema base sa ko ang naobserbahan, no, wala may problema sila with nakastorya man sila, and then ilahamang na unsa ni, so well professional man ang ilahang dealings, no,
with each other na tong mayor pa si Mayor Baste mga higala. Actually karon si Mayor Baste is the acting mayor of Davao City. Samtang kay wala man nakakuan, wala man naka oath si former president Maygala nung kinsa midaog nga pagka-mayor last election, no. So mo na karon Maygala, no, and I think Maygala, we are in good hands, no, with Colonel Muarip Maygala as the city director of Davao City po, no. And siguro well, nakoy rason nga nung kung we are in good hands Maygala, no. Kay na siya mga strategies na tinaguan, no, paunsa ma-deter ang mga krimen, o di ba ma-deter maka-action sa krimen, no, ang bagong acting city director. Anyways, mga katambayan, mga taigong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Feniquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod na usab. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.